Attorney Conte at sa iba pang mga lawyer, tila aatras na raw di umano sa pagiging ICC witness ang mga AJK victims kuno ng mga kakamping. Gaano kaya katotoo ang balitang ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago natin tapusin ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pala sa channel na ito, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload sa channel na ito. Ito ang malaking magandang balita na dapat malaman ng taong bayan at tila ayaw ipalabas ng bayarang media sa publiko. Tila aatras na di umano sa pagiging testigo ang mga nasabing AJK victim laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyang nasa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Attorney Conte at sa iba pang mga lawyer ay nabubuli raw umano ang mga ICC witness kaya raw sila ay mag-withdraw na ng kanilang mga testimony. Ayon nga sa ilan nating mga kababayan, papaano nga raw kasi hindi daw mabubuli ang mga ipinisita nilang mga testigo dahil peke di umano o gawa-gawa lamang daw ang kanilang itinatanim na ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa madaling salita nga raw, buking na daw sila ng taong bayan at kahit kailan hindi di umano sila mananalo laban sa katotohanan. Bilang isang malaking pruweba, tulad na lamang itong kay Aling Sheila na talaga namang nag-trending sa lahat ng social media platform dahil ang kanyang anak di umano nasawi raw dahil sa EJK. Pero matalino na ang taong bayan dahil natuklasan at maliwanag pa sa sikat ng araw. 2024 lang pala ito nasawi na siyang kinumpirma naman ng Harap Funeral Services at may dagdag pang patunay na mayroon pa silang post sa social media sa kanilang Facebook page. For the awareness of everyone, this post is intended to clarify things about our post last July 2024. Kami po ay private business na ang trabaho ay magbigay ng serbisyong ayon sa pangangailangan ng pamilyang namatayan. Kami rin po ay humihingi ng pahintulot sa pamilya bago kami nagpo-post ng picture at funeral service setup ng namatay. Now, yung date po na nakita nyo ay tama naman po. June 2024 po siya namatay at July 2024 naman po namin na i-post sa aming page. Ito ay hindi edited. Si Mr. Barbacena po ay namatay sa hospital at reported ito sa Caloocan City Police. Sa mga nagsasabi pong baka i-delete namin yung post, huwag po kayong mag-alala. Wala po kaming i-delete. Kung mawala man po ang post namin na ito or ang page namin yon ay dahil dinate lang or nireport ito ng mga anti-Duterte. Inuulit po namin, kami po ay pribadong business. Yung phone numbers na nakikita nyo po sa tarpaulin ng namatay ay business phone numbers po namin at hindi po personal phone numbers ng pamilya. Sa mga nagpe-personal message po sa aming page, wala po kami sa posisyon para sumagot sa mga tanong dahil kami po ay nag-render lang ng funeral service na namatay. Kung kailangan nyo po ng konkretong sagot, magtungo po kayo sa police station na nakakasakop sa area. Stand for what is right. Maraming salamat po. Unquote. Kaya ayon sa ilan nating mga kababayan, kaya naman pala magsisiatras na ang inyong mga ICC witness, Attorney Conte. Kasi booking na booking at halatang halata na ng taong bayan ang mga witness kuno kasi ninyo di umano'y mga peke. Matapos lumabas ang balitang ito ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, mahirap talaga kapag planted mga witnesses. Masaya yan kapag cross-examination na sa korte. Mangangamote, si Conte na lang witness at lawyer para sarili niya. Umatras dahil nabulilyaso ang kadramahan ni Aling Sheila. Walang epek ang pagiging best actress o kaya walang panggastos papuntang ICC. Nabubuli o natatakot na dahil pag sila nasa korte, madaling hulihin at tanimbangkay lang talaga ginawa nyo. Baka kayo mismo attorney na may konti ang nagpa-atras sa kanila at kunwari lang na sila yung umatras para di naman kahiniyan sa inyong mga pinklawan. Yan ang talagang rason kung bakit di ring mismong kasuhan si PRD sa ating bansa kasi di pwedeng bugos witness pagdating sa korte. Magiging katawa-tawa lang ang kaso. Di kasi pwedeng paiba-iba ang sagot. Unquote.
Okay guys, magandang araw sa inyo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Kung saan parte man ng mundo mo pinapanood itong ating video, paki-like po, no? Reaction. Oh my goodness! Good news! Bakit ko sinabing panalo na tayo? Wala, panalo na tayo mga babayan, no? Dahil wala, si Atty. Conte at yung mga testigo mukhang tatakot na kay Atty. Corthan. Alright, yan malupit doon. Bakit ko sinabi na natatakot na yan sila, no? Dahil ay nalalapit na po ang paghuhukom, no? Malapit na ang final destination ng mga kalaban natin. Ngayon, mga kababayan, isipin nyo 30,000 na hinahanapan ng mga papeles. Siyempre, ikaw ba naman, pagka ikaw ay magkakaso, kailangan mo ng mga papeles, dokumento, number 1, mga ID. Ikaw ba naman, yung mga 30,000 na yan, ay kailangan bigyan mo ng mga dokumento yan. At hindi naman po pwede yan, lalong-lalo sa ICC International, na yan ay walang pagkakakilanlan. Wow! Kabahan na kayo. At kumakalat mga babayan, kaya itong mga testigo na to, na nagsisiatrasan na, di umano ay mga NPA. Hindi sila pwedeng kumuha ng mga pasaporte, mga valid ID, mahuhulit, malalaman mo kayo eh. Kaya mga kababayan, maghintay-hintay na lang tayo. Malapit nang umuwi si Tatang Digong. At alam nyo naman, ginigipit lang naman talaga itong family Duterte dahil sobrang lakas po talaga ng Duterte. Lalong-lalo ngayon, kampanya, talagang kung kasama natin si Tatang Digong, ay wala, dumog-dumog talaga. Oo, talagang parang people's power po ang nangyayari pagka si Tatang Digong ay kasama ng PDP laban. So balit, kung sakali, talaga naman hindi natin nakasama, dinudumog pa rin pagka andyan si BP, Sara. Pagka ang mga taong bayan ay iniisip na lang din nila na kahit wala si Tatay Digong, andyan naman si BP, Sara, same naman din yan. Kaya sumusuporta po ang mga taong bayan sa pagkakampanya ng Team PDP laban kasama si Inday Sara. At dito sa full video mga kababayan, panoorin nyo po, napanood nyo naman yung preview. So, dito sa preview mga babayan, kumakalat sa social media, ng mga fake news. So, yan, yun na yan. Basta dire-diretso lang tayo mga babayan. Always pray para kay Tatang Digong at ay bigyan ng katalanuhan pa ng husto yung ating attorney, yung attorney at ay talagang naninindigan na talagang super duper na magaling na attorney, mas lalo pa siyang gumaling. Ipanalangin natin. At ay pag dumating ang panahon na si Tatay Digong kung ay palipag na ng aeroplano at ay makauwi na sa Pilipinas, marami talagang matutuwa, maraming magiging masaya